Ang magulang natin ay huwag gawing kontrabida sa buhay. Minsan, ganun lang talaga yung magulang, nagmamahal sa mga anak. Diba? Minsan, ako nga sinasabi ko sa mga anak ko na anak ko kayong maano sa akin. Kasi ang mga magulang, ang ano talaga niyan, ang tawag nito, ang trabaho talaga niyan, kundi mag-alaga sa mga anak, magpayo, para ang daraanan nila ay diretso, hindi sa liko, hindi sa kaliwa, hindi sa kanan. Kaya ang mga anak laging nasasabihan yan, lalo sa mga nanay, ang ingay-ingay naman ni mama, ang ingay-ingay naman ni papa, ganun. Kasi lagi kami nag-guide, anak, mag-ano ka ha, piliin mo yung magiging kabarkada mo. O, pipiliin mo maging kabarkada mo kasi may barkada na dinadala ka sa kapahamakan. Tatandaan natin yung pipiliin natin yung magiging kaibigan natin ha. Kasi imbis na hindi ka nagbibisyo, tuturuan kang magbisyo. Imbis na hindi ka malandi, tinuturuan kang maging malandi. Imbis na hindi ka playgirl o mahilig sa boys, natuturuan ka, namomodel nila yung mga ganong merong ganyang kaibigan. Hindi naman din lahat, pero minsan ka lang makaano ng kaibigan. At sasabihin pa yan, yung mama mo, napaka-kontrabida naman, lahat na lang gagawin, pupunta ka doon, kailangan mayroon pang kasama, lahat na lang ng kailangan gawin kang sunod-sunuran na lang, napaka-ano talaga ng mama mo. Oy, hindi mo ba alam na pagdating ng kahirapan, pagdating ng mapahama ka, sinong unang tutulong? Magulang, hindi barkada. Pagdating ng na naghirap ka, meron akong ano na ganyan eh. Nung may marami pa siyang pera, ang dami niyang barkada. Inuman doon, ano doon, inuman kasi may kaya yung kanyang magulang. Nung nag-asawa na, inilayo na siya, ay nako, wala siyang pera ngayon. Ngayon, at lagi yung pinapayuhan, matigas kasi ang ulo, pinapayuhan siya. Ngayon na wala na siyang pera, walay ng barkadang nagpupunta sa kanya kasi wala na siyang ipang-inom or ipang-pakain, wala na. Kaya wala na rin barkada. O sinong unang umano nung naghirap siya? Magulang pa din. Kaya wag niyong gawing kontrabida ang magulang kasi nagmahal lang yan sa inyo. Nagmahal lang yan sa atin. Wag gawing kontrabida. Kasi lahat yan gagawin yan. Kahit mapagod yan, mapuyat yan, andyan pa rin yan, handang tumulong sa'yo. Mapahama ka, nandyan pa rin nakaalalay sa'yo. Kaya uunahin na, tatandaan natin yun, uunahin natin ang magulang, pamilya, bago ang barkada. Ganun yun. Kasi sa mga hindi pa nakakaintindi, hindi pa naiintindihan, dahil sa hindi pa kayo nag-asawa, hindi pa talaga maintindihan ang magulang. Pero pag nag-asawa na kayo, pustahan tayo, nako, sasabihin nyo na tama yung magulang ko. Kaya pala ganito mag-care ang magulang ko. Kaya pala pagpunta, o anak, maaalala nyo yung magulang nyo. Kaya tatandaan natin yun. Huwag nyong gawing kontrabida. Nagpapayo at nagmamahal lang yan, ha? O kaya mga anak na Suwail, wag kayo. Kala mo nyo, parang yung iba pa nagtatanim pa ng galit sa magulang. Hindi na iniimikan, hindi kinikibuan. O, ang magulang walang magawa kundi magpasensya. O, hindi na nakakulong na lang sa kwarto, ayaw na kumain. O, ano nangyayari? Ang magulang, anuhin nyo yun. Dahil, wag tayong ganun sa magulang. Kailangan sumunod tayo para lang din yung sa inyo yun. Na wag mapahamak. O, wag sumama ng loob. Ganun yun, hindi naman kayo binugbog o ano, yung iba nga binubugbog, inaano, pero hindi nakakita sa kanila yung paghihiganti. Minsan at isa pa, yung maghiganti sa magulang, yung murahin ng magulang. Nako, ang ano pa naman, iiksi ang buhay niyan. Sabi nga sa Biblia ang mapagmahal daw sa gulay na tuloy. Ang mapagmahal sa magulang, lalawig daw, ibig sabihin hahaba daw ang buhay at pagyayamanin. So kapag tayo ay mahilig sumagot sa magulang, baka yung iba nagmumura pa or sumama ang loob sa magulang, hindi tayo pagpapalain yan, hindi tayo yayaman. O, marami na akong naanuhan ng mga tao na ganyan, na hindi mapagmahal sa magulang, para siyang black sheep. Alam mo nung nag-asawa rin,
Mga anak din niya pasaway, sobrang pasaway, sumasakit ang ulo niya at mahirap din siya. Ang karamihan naman na mapagmahal sa magulang, yung mayaman, nakikita ko talaga yun. Nakikita ko, tulad nung ate ko, nakikita ko na umuunlad talaga sa buhay, lumalawig ang buhay. Umuunlad, humahaba ang buhay dahil sa mapagmahal sa magulang. Na kahit hindi man niya naramdaman yung, may iba kasing magulang na parang hindi ramdam ng pagmamahal na doon sa anak dahil ewan ko ba noon, masyado kasing ano noon eh. Pero siguro nagmahal naman din ng mga magulang na yun, hindi lang siguro na naunawaan. Hindi naman hindi naman gumaganti yung ate ko. Hindi kami gumaganti. Ganun yun. Kaya huwag kayong gumanti sa magulang. Ayan yung ano ng Lord. Yan yung kautosan ng Lord. Obey your parents. Yung nasasakupan na obey your parents, kaya nandoon na yung pagmamahal. Respeto ng magulang, irerespeto natin ang ating mga magulang kasi wala pa tayong narating. Lalo na kung kahit may narating pa tayo, nandun pa rin yung respeto. Huwag tayo nagsasagot kung ano-ano pa, na patalibagbag. Kaya mahalin natin ang magulang natin. Mahalin natin ang magulang natin dahil hindi naman habang buhay yan nakasama natin. Habang nabubuhay pa sila sa mundo, ipadama natin yung pagmamahal natin sa magulang na ipadadama yung pagmamahal sa magulang at nandun yung pagkikare. Ha? Happy Valentine's!